Alam ito ng mga magulang natin kahit itanong mo pa. Doctor, heard about the number fever? Huh? Number fever? What fever? It's the number fever promo. You can win up to 1 million pesos. 1 million pesos? How? Just look under these specially marked crowns of 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, and Pepsi. And if the number is the same as any of the daily winning numbers, you win the amount printed on the crown. Noong 1992, nag-launch ang Pepsi ng contest sa Pilipinas na tinawag nilang Number Fever. Simple lang yung mekanismo. Araw-araw, mag-aanunsyo ang balita ng winning number. Kung meron kang Pepsi bottle cap na may katugmang number, panalo ka ng 1 million pesos. Sobrang laki na ng 1 milyon nung panahon na yon, life-changing talaga. Kaya naman, sumikat ng bongga ang contest na ito. Nag-imbak ang mga pamilya ng sandamakmak na Pepsi caps at yung iba naghahalongkat pa sa basurahan para lang makakita ng winning caps. Ayon sa Pepsi, kalahati ng populasyon ng bansa sumali dito. Dahil dito, nag-decide ang Pepsi na i-extend pa ang number fever ng 5 linggo pa. Eto na, dito na nagkanda leche-leche. Kontrolado sana ng Pepsi kung ilan ang mananalo sa pamamagitan ng isang computer program na maglalagay ng 2 winning caps sa mga bottling plants. Dapat 2 lang ang mananalo para di lumagpas sa budget ang Pepsi. Pero may naging problema nung in-extend nila yung contest. Nagka-glitch yung computer program, nagkamali ng paghalo sa mga numero. Noong May 25, 1992, 6 p.m., in-announce sa Channel 2 Evening News yung winning number, 349, imbes na 2 lang dapat ang mananalo. Biglang nagdiwang ang libo-libong Pinoy. Ang numero kasing 349 ay na-distribute na as non-winning number, so inilagay ito sa maraming caps. Mahigit 600,000 na 349 caps ang kumalat sa Pilipinas. Dahil dito, maraming tao ang may higit sa isang winning cap. Nung gabing yon, nagparty sa kalye ang mga tao, akala nila yayaman na sila. Dagsaan din ang tao sa Pepsi Factory dala ang winning caps nila. Kalaunan, kailangan itong isara at bantayan ng mga pulis. Agad na nalaman ng Pepsi na malaki ang kanilang pagkakamali. Nagpulong agad ang mga executives ng Pepsi para mag-isip ng solusyon. Kung babayaran nila lahat, aabot ito ng bilyon-bilyong dolyar. Kaya, sinisi nila yung computer at nag-offer na lang ng 500 pesos para sa bawat winning cap. At opo, 500 pesos, mga $18 lang yun noon. At 0.5% lang ito ng orihinal na premyo. May mga pumayag naman, pero karamihan, tumanggi at lalo pang nagalit. Wala silang pake sa computer error. Para sa kanila, dapat panagutan ng Pepsi yung buong premyo. Pero hindi nagpatinag ang Pepsi. Nagresulta ito sa marahas na protesta at mga riot na ikinamatay pa ng 5 tao at ikinasugat ng marami pa. Nag-organisa yung mga nanalo sa 349, gumawa sila ng grupo at tinawag nila itong Coalition 349 at nagtangkang idemanda ang Pepsi. Umabot pa ito sa punto na may mga balitang Pepsi mismo ang nagpasabog sa sarili nilang mga truck para palabasing masama ang Coalition 349. Pero itinanggi ito ng Pepsi. Noong 1993, may arrest warrant na inilabas para sa 9 na executives ng Pepsi. Pero karamihan ng mga kaso ibinasura rin ng korte. At noong 2006, tuluyan nang isinara ng korte ang libro sa mga kasong ito na nagsasabing walang kapabayaan ang Pepsi sa number fever disaster. Pagkatapos ng lahat, ang Pepsi ay kailangan lang magbayad ng maliit na multa na 150,000 pesos. Hanggang sa ngayon, maraming Pinoy pa rin ang nakakaranas ng number fever trauma. Kahit banggitin mo lang yung salitang Pepsi sa ilang grupo, hindi maganda ang tingin nila. Kamakailan, tinanong ulit ang Pepsi tungkol sa nangyari sa number fever at ito ang sabi nila, nangyari ito halos 30 years na ang nakalipas at wala na sa PepsiCo yung mga executives na nangasiwa noon. Lubos kaming nagsisisi sa anumang sakit at hirap na naidulot ng aming pagkakamali sa mga tao ng Pilipinas. Ikaw, anong gagawin mo kung isa ka sa mga nanalo ng 1 million tapos malalaman mong nagkamali pala? Ano ang gagawin mo? Ikomento mo sa baba ng video na ito ang sagot mo para malaman din namin.